Linis-linis, ng sahig ay kuminis-kinis. Kanina pa pakanta-kanta si Sally habang patuloy sa pagmamop ng floor. Si Sally ay isang janitress ng grandiosong hotel na yon sa Makati. Swertihan nga na nakapasok siya rito dahil marami talagang nais makapasok sa nasabing hotel na to. Kaya naman pinagbubuti talaga ni Sally ang pagtatrabaho rito. Maganda at marangyang hotel na yon, kung saan mataas ang kisame, matingkad ang marble floor, at may eleganteng chandelier na kumikinang sa gitna ng lobby. Abala ang lahat ng empleyado sa pag-aayos dahil parating na ang bagong CEO. Ang mga receptionist ay panayang check sa kanilang computer. Ang mga bellboy ay mahigpit na nakatayo na para bang sundalo. At ang mga manager ay pabalik-balik sa utos. At halatang mga balisa dahil sa balitang pagdating ng CEO. Ngunit hayon nga sa isang sulok. Tila walang pakialam sa kaba-tensyon ng isang babae. Si Sally Ramirez. Nakasuot siya ng simpleng janitress uniform. May bahagyang tupi sa laylayan. Pero maaliwalas ang mukha niya. Sa halip na sumabay sa panik ng iba, nakangiti siyang naglalampaso habang mahinang kumakanta. Hayon nga si Sally, habang sumasayaw ng bahagya, hawak ang mop na parang microphone. Sa mundong magulo, may walis at mop ako. Mukhang papasa na akong maging singer nito ah. Napahinto siya sandali at sinilip ang sarili sa refleksyon ng malinis na sahig. Nagpakyut pa nga siya at saka ngumiti sa kanyang sarili sa sahig. Patuloy naman niyang kinakausap ang sarili sa refleksyon. Ano Sally, pwede ka na bang sumali sa singing contest? Maya-maya naman ay biglang lumapit ang kaibigan niyang si Mia, kapwa janitress. May hawak na dustpan at walis. Napailing ito sa nakikitang pagpe-perform ni Sally. Natatawa naman si Mila at tila naiimbyer na din sa kaibigan dahil sa pinagagagawa nito. Sally, sa lahat ng kilala kong janitress, ikaw lang ang may energy. Nakainom ka ba ng isang drum ng kape girl? Tawa ng tawa naman si Sally sa narinig. Itinukod ang mop sa sahig at sumandal dito. Ano ka ba? Natural lang to, no? Kailangan natin ng happy vibes, lalo na ngayon. Naguluhan naman si Mila at napataas pa ang kilay. Nakakaloka ka? Lahat kami ninenervyos na dito. Ikaw naman excited na excited pa? Ibinaba ni Sally ang mop at nagsabing, dapat talaga excited tayo no? Dahil parating na ang bagong CEO. Napalunok at bahagya namang napailing si Mila. Girl, alam mo ba na clean freak yon? Masyadong mitikuloso. At ang balita ko, kahit yung 1% sa 99.9% gems sa safeguard hinahanap nun. Napahagalpak naman sa pagtawa si Sally sa biro ng kaibigan. Sa puntong ito, sumingit ang isang lalaki, si Mang Berto, ang matagal ng maintenance worker sa hotel. May hawak siyang toolbox habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Totoo yan mga iha. Ang sabi, isang buti lang ng alikabok, tanggal ka kaagad. Mahinang sabi nito at halatang nagbabanta sa dalawa. Tumangutang mo naman si Sally ngunit nanatiling nakangiti. Siyempre, at hindi lang yun Mang Berto. Sabi rin nila, kapag nakita niyang may fingerprint ang salamin, parang makikita mo na rin ang termination letter mo. Mas lalo namang kinabahan si Mila. At napahagod pa sa kanyang braso, dala ng nerbiyos. Naku Sally, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Di ba dapat triple ingat tayo? Maya-maya naman ay dumaan ang kanilang supervisor na si Sir Benny. Halatang stress ito. Pawisan ng noo kahit naka-aircon ang buong hotel. Ano bang ginagawa niyo dyan? Dapat malinis na malinis ang bawat sulok ng hotel na to. Sally, siguraduhin mong walang kahit isang hibla ng buhok o alikabok sa sahig. Naiintindihan mo? Mataas ang tonong sabi nito sa kanila. Nang mapansin ang kumpulan nilang tatlo. Biglang saludo naman si Sally sa kanyang bisor. Ay, Captain! Kahit yung 1% bakterya na hindi matanggal ng safeguard,
Aalisin ko. Biro pa nito. Pero hindi natuwa si Sir Benny sa biro niya. Lalo pa ngang kumunot ang noo nito. Hindi ito biro, Sally. Kung gusto mong hindi masisante sa trabaho mo, seryosohin mo to. Umalis si Sir Benny na may malalim na buntong hininga. Nang makalayo ito ay tinapik ni Mila ang braso ni Sally. Bumulong naman sa kanya si Mila na puno pa rin ng kaba. Sally, baka mapahama ka sa kakatawa mo. Hindi lahat ng boss tulad ni Sir Benny na sanay sa kalokohan mo. Nagkibit balikat naman si Sally ngunit halata sa mata niya ang bahagyang pag-aalala. Ano bang magagawa ko? Hindi naman ako marunong maging stiff at seryoso kagaya nila. Life is short. Matuto tayong maging masaya at ngumiti. Hay nako, kung kinakabahan tayong lahat dito sa hotel, baka sabay-sabay tayong high blood din yan. Muling bumuntong hininga si Mila. Sigurado ka bang kaya mo to? Sabi nila, si Mr. German Villarreal daw, hindi lang basta clean freak. Wala raw siyang tiyaga sa mga taong clumsy at bara-bara kung maglinis. Tumingin si Sally sa kisame na para bang nag-iisip. Alam mo, hindi ko pa rin siya kilala. Pero may kutob akong magtatagpo talaga ang landas namin. Malamang boss natin siya. Magtatagpo at magtatagpo talaga kayo. Ang masama baka sa unang pagtatagpo nyo, huling beses na rin pala ng pagiging atribida mo. Ay, ang harsh mo naman magsalita, Beshi. Promise, I will do my best para hindi mabadtrip sa akin ang bago nating CEO na clean freak. Pangalan na pangalan pa lang. Mukhang allergic na kaagad sa dumi. German, lakas makakuya germs ha? Sabay natawa naman ang dalawa. Sa gitna ng pagiging masiyahin ni Sally, hindi naman may ikukubli ang hirap nito sa tuwing uuwi sa kanilang lugar sa Tondo. Siya kasi ang breadwinner ng pamilya. May sakit sa puso ang kanyang ina. At kaya naman siya lang inaasahan sa gastusin sa lahat. Palibhasa wala na ang kanyang ama. Kaya naman siya na talagang inaasahan sa kanila. May 2 kapatid pa siyang pinag-aaral. At bukod doon, may ilang kabataan din siya sa kanilang lugar na tinutulungan niya. Hindi niya kasi kayang makitang lumalaking mangmangang ilan sa mga bata ron. Kaya naman sa kakarampot niyang sahod bilang janitress, pinagkakasya niya talaga. Kaya naman hindi maiwasan ni Sally ang pag-overtime. Mayroon lamang siyang ma-provide sa mga taong umaasa sa kanya sa Tondo. Sally, nandyan ka na pala. Bungad ng ina ng gabing iyon, sabay bangon mula sa pagkakatulog. Nay, huwag ka nang bumangon. Chill ka lang dyan. Sleep ka na ulit, okay? Sambit naman ni Sally at saka nagmano sa ina. Ipaghahain kita ng pagkain mo. Okay lang ako, Nay. Ako na lang po. Magpahinga ka na dyan. Kumusta po ang pakiramdam mo? Nakainom ka ba ng gamot mo sa puso? Oo, anak. Kaya lang ay wala na akong maiinom bukas. Bumuntong hininga naman si Sally at saka napabuntong hininga. Ay, God will provide. Tumalima ito sa ina at saka ngumiti. Mag-overtime ulit ako bukas para makabili na ako ng gamot mo, Nay. Yung mga kapatid mo pala, nagpapadagdag din ng baon bukas at may camping daw sa school. Pati yung mga pinag-aaral mong mga bata, nagtatanong din kung mabibigyan mo sila ng baon sa susunod na linggo. Pilit ngumiti naman si Sally. Sa totoo lang kasi ay bitin talaga ang kinita niya nitong nagdaang mga araw. Bumuntong hininga muli siya at nag-isip kung paano magkakaroon ng pera. Eksakto naman sa pagdaan ng kakilala nito sa kanilang iskinita. Ramon! Ramon! Sigaw ni Sally. O Sally, bakit? Baka may extra slot ka dyan sa tahian ng basahan sa nanay mo. Baka pwede namang umextra ngayong gabi. Pakiusap ni Sally sa kapitbahay. Bigla namang sumabad ang kanyang ina. Anak, wala ka pang pahinga. Anong sinasabi mong extra ka pa sa tahian? Maya-maya ay bigla namang sumagot si Ramon. Ay, tamang-tama. Absent yung isang mananahi ng nanay ko. Ikaw na munang pumalit. Nako, salamat. Sige, susunod ako.
Kakain lang ako ng mabilis. Masayang sabi ni Sally at kasunod ay bumaling sa ina. Nay, don't worry. Mas malakas pa ako kay Darna. Yakang-yako ko pa ang 4 na oras sa tahian. Sayang din yung 350 na kikitain ko doon. May pasok ka pa sa hotel bukas. Ano na lang itutulog mo niyan? Wala ka pang tulog, anak. Mabuti nang walang tulog kaysa walang gising, Nay. Nakuha pa ngang magbiro ni Sally sa kanyang sitwasyon. Kinabukasan halos malate naman sa hotel si Sally. Dahil nga umextra pa ito sa tahian noong gabi. Mabuti na lamang at umabot pa siya sa time-in bago mag-alas 8 ng umaga. Nung umagang yun ay lahat ng empleyado ay kinakabahan sa grandioso hotel lobby. Nakatayo ang lahat ng empleyado. Nakapila ng maayos na parang graduation ceremony. Lahat sila stiff at kinakabahan. Nakapormal ang mga manager, nakaayos ang mga receptionist, at pati mga janitress. Well, except for Sally. Si Sally bagamat presentable, ay may bahagyang natuyong bula ng sabon sa manggas. Hindi niya napansin dahil nga sa kakamadali niya kaninang pumasok sa hotel. Nito na lamang niya napansin nang nakatayo na siya sa lobby, kaya naman panay ang kuskus niya sa kanyang manggas. Sa pagbukas ng malaking pintuan sa lobby, naglakad papasok ang isang matangkad, guwapong lalaki na naka-all black suit. Parang lumabas sa isang luxury magazine cover. Matangos ang ilong, may suot na signature eyeglasses, at may resting serious face. Ito si German Villarreal, ang bagong CEO. At ayon nga sa laman ng mga tsismisa ng mga empleyado, certified clean freak. Pinangunahan ni Sir Benny ang pagbati sa bagong CEO. Welcome po, Sir German. Sabay-sabay yumuko ang lahat na parang may hari sa harapan nila. Pero si Sally, abala sa pagkuskos ng kanyang manggas. At hindi napansin ang entrance ng CEO. Nang itaas niya ang tingin, doon niya nakita ang almost perfect na mukha ng lalaki sa harapan niya. Natulala naman si Sally nang makita ang lalaking yon. Ano to? Bakit may lalaking mukhang Greek god sa hotel namin? Bulong pa niya. Si German naman ay walang kaimik-imik. Tiningnan ang paligid at nag-scan ng bawat sulok. Parang isang robot na nag-a-analyze kung may bakterya sa ere. Biglang lumapit si German kay Sir Benny at inilapit ang muka. Seryosong seryoso ito. Bakit may fingerprint mark sa glass door? Mahinang sabi nito ngunit halatang may bigat sa tono. Natigilan naman si Sir Benny at agad-agad na pinahira ng panyo ang glass. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Nagpatuloy sa paglalakad si German. Lahat ng madaanan niya parang nawawala sa sarili at umiiwas ng tingin. Naglakad siya na parang isang boss sa K-drama. Slow motion at parang may sariling theme song sa background. Si Sally, hayon at hindi pa rin makagalaw. Napabulong naman si Sally kay Mila at itinuro-turo pa gamit ang muso. Girl, iyan ba si Clean Freak CEO? Ba't ang gwapo? Nakakainis. Bumulong naman pabalik si Mila. Oo, siya na nga yun. Pero wag mong titigan masyado. Baka mapansin ka tapos sibakin ka pa sa trabaho. Tuloy pa rin naman sa pagtingin si Sally. Napabulong at napangisi pa nga. Paano kung gusto kong masibak pero sa ibang paraan, Char? Bigla naman siyang kinurot ng kaibigan para pigilan sa mga pinagsasabi nito. Hoy, huwag kang marupok. Pero wala na. Huli na ang lahat dahil mukhang nahulog na nga kaagad ang loob ni Sally sa kanilang bagong CEO. Hayon at nakakulong na si Sally sa sariling pantasya nito, habang pinagmamasda ng gwapong mukha ng kanilang bagong boss. Maya-maya ay tumindig naman sa gitna si German. Klinaro muna ang lalamunan bago ito nagsalita sa harapan ng lahat. Good morning, everyone. I am German Villarreal, the new CEO of Grandioso Hotel. I am expecting everyone to do your jobs.
based on your job descriptions. I won't tolerate incompetent, lazy, and bad behavior. Let's work together and make this hotel the hotel of choice of every guest. Are we clear? Lahat naman ng empleyado ay sumagot. Yes, sir. And one more thing. Ayoko ng dumi, ayoko ng kalat, ayoko ng mabaho. Ayoko ng kahit isang germs, kahit isang alikabok. Are we clear? Halatang kinabahan naman ang lahat sa sinabi ni German. Dito nga na-confirm nila na talagang metikuloso nga ang bago nilang CEO. Kasunod noon ay nagpatuloy naman sa pag-iinspeksyon ng hotel si German. Totoo nga ang chismis. Talagang napaka-OC ng bagong CEO. Nagtungo si German sa basement ng grandioso hotel. Kabuntot naman ito ang ilang mga empleyado. Lahat ay kinakabahan dahil baka may makitang dumi ang CEO at bigla na lang mag-hysterical at pagsisigawan silang lahat. Si Sally naman ay abala sa pagmamop pero patagong sinusulyapan si German. Napapairap siya sa sobrang perfectionist nito. Napabulong naman si Sally kay Mila na noon ay kunwari ding abala sa paglalampaso ng sahig. Grabe si bossing, no? Kung makatingin parang may x-ray vision. Tumingin naman si Mila sa paligid at halatang kinakabahan. Shh! Huwag kang masyadong maingay. Baka marinig ka. Biglang isang ipis ang lumipad mula sa kung saan. Dire-diretso ito papunta kay German. Napaatras naman bigla si German at nanlaki ang mga mata. Ano yan? Sigaw pa nito. Bago pa niya mapigilan ang sarili, napatili na si German sa harap ng lahat. Isang matinis na sigaw na hindi inaasahan mula sa isang dignified CEO. Takot na takot si German hanggang sa mapakapit siya sa unang taong malapit sa kinatatayuan niya. Walang iba kundi si Sally. Huwag mong hayaang lumapit yan. Nag-freeze si Sally. Hawak siya ng boss niya. At hindi lang basta hawak. Nakapulupot si German sa kanya na parang siya ang sawa. Napatitig si Sally sa gwapong mukha ng CEO. Pero ang mas nakakagulat, hindi niya napigilan ang kanyang sariling reaksyon. Hanggang sa mapahalakak na lamang si Sally. At hindi napigil ang malakas na pagtawa. Boss, seryoso ka? Takot ka sa ipis? Lahat ng empleyado kahit takot kay German ay hindi napigilan ng mahihinang pagtawa. Pero si German halatang napahiya. Napalunok na lamang si German at nag-ayos ng damit. Mabilis na lumayo kay Sally at nagkunwaring kalmado sa harap ng lahat. Hindi ako takot. Nagulat lang ako. Kalmado pero halata sa mukha niyang hindi siya kumbinsido sa sariling sinabi. Pigil na pigil pa rin ang tawa ni Sally pero kitang-kita ang nakakalokong ngiti nito. Nagulat lang pala sir. O baka naman natakot. Hanggang sa nagtagpo ang tingin nila. Seryoso ang mga titig ni German sa dilaga. Habang si Sally, napakapilya ng ngiti sa CEO. At bago pa siya makapagsalita ulit, biglang hinawakan ni German ang baba niya. Nagtama muli ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Hinalika ni German ang mga labi ni Sally. Nag-freeze ang lahat sa kanilang nasaksihan. Hindi makapaniwala ang lahat. Parang nagpos ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Sally at natulala. Ramdam na ramdam niyang malambot na labi ni German at ang mainit at mabangong hininga nito na tumagos sa kanyang labi. Kalmado pa rin si German ngunit bahagyang napangisi. Hinalikan kita para tumigil ka sa kakatawa. Tahimik pa rin ang paligid. Si Sally tulala pa rin. Hindi niya alam kung anong mas shocking, ang pagtili ng boss niya o ang bigla nitong paghalik. Napabulong na lamang siya sa kanyang sarili at bumilis ang kanyang paghinga, pati na rin ang pintig ng kanyang puso habang nananatiling hindi siya makagalaw. Diyos ko, may clean freak CEO na humalik sa akin?
At doon niya lang napagtanto na nasa loob pa rin sila ng basement at napapalibutan ng mga empleyadong hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kasunod noon ay bumaling si German sa lahat. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Back to work. Sigaw nito saka biglang bumaling paakyat sa main lobby ng hotel. Bigla namang lumapit si Mila sa kaibigan na tulala pa rin. Hoy, ano yon ha? Ang tamis, ang sarap. Tanging nasambit ni Sally sa harap ng kaibigan. Isang matalim na kurot naman ang ginanti ni Mila sa kaibigan na siyang nagpabalik sa katinuan nito. Kerengkeng ka? Hoy, bigla na lang akong hinalikan no? Hindi ko naman kasalanan na maganda ako at kaakit-akit, kaya bigla na lang akong hinalikan. Gagi, hinalikan ka dahil napakadaldal mo. Uwe, ang sabihin mo, hinalikan niya ako kasi ayaw natin siyang pagkamalang bakla. Pero hindi ko talaga naisip na bading siya after that kiss. Parang nagpanta siya ngang muli si Sally. Ilusyonada, magdasal ka na lang. Ha? Bakit? Ipagdasal mo na hindi ka niya sisantihin after mo siyang pagtawanan ng malakas. Nakakaloka ka, friend. Hanggang sa muling naalarma ang lahat dahil bumalik si German sa basement. Compost na compost at bumaling ito kay Sally. What's your name? Hindi naman mapakali si Sally. Baka heto na nga ang sinasabi ng kaibigan niya. Baka nga sesisantihin na siya. Sir, sorry. Hindi ko lang po napigil yung tawa ko. Sorry talaga, sir. Huwag niyo po akong sisantihin. Please, sir. Magaling po akong magtrabaho. Masipag po ako. Kahit tanungin niyo pa po si Sir Benny. Napapigit naman si German at halatang naaburido sa kakasatsat ni Sally. What's your name? Napatda naman si Sally nang biglang lumakas ang boses ni German. Sally po. Sally Ramirez po. Sir, huwag po, please. Miss Ramirez, let's talk in my office. Mariing sambit ni German at muling tumalima paalis ng basement. Sir! Sir! Halos maiyak na pakiusap ni Sally habang pinipigil siya ni Mila na humabol sa kanilang CEO. Ilang sandali pa kinakabahan man ay sumunod na nga si Sally sa opisina ng kanilang CEO. Hayon at naroon na si Sally sa opisina ni German sa grandioso hotel. Modern minimalist at sobrang linis, parang hindi pa nagamit. May malalaking glass windows at shelves na punong-puno ng disinfectant at wipes. Si Sally naman ay nakaupo sa harap ng desk ni German habang naglalaro ng daliri sa nerbiyos. Si German nakaupo sa kanyang executive chair. Seryosong-seryoso ang mukha habang nakatitig sa dilaga. Umubo ng mahina si Sally at pilit na pilit ang ngiti. So, boss, anong pag-uusapan natin? Napakunot noon naman si German at tila binabasa ang mukha ni Sally. Wala kang balak humingi ng pasensya? Naguluhan naman si Sally at muling naalala na dapat nga siyang humingi ng sorry sa hindi nito napigil na pagtawa kanina. Naku sir, sorry talaga. Nawiwindang nasabi pa niya. Sumandal naman si German sa kanyang kinauupuan at humalukip-kip. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat kanina. Sorry sir, hindi ko lang talaga napigil pero wala naman po akong masamang intensyon. Natural reaction lang dahil... Dahil ano? Wala po. Tell me, dahil tumili ako? Pigil naman ang ngiti ni Sally at tumango. Natawa ka dahil tumili ako at akala mo bading ako, tama ba? Parang kang sambit ni German. Hindi naman makatingin ng diretso si Sally at bahagyang tumango. Samantala pinagmamasdan lamang ni German ang dalaga na sa totoo lang ay mukhang ipis sa takot ng mga sandaling yon. At yan ang dahilan kung bakit kita hinalikan. Biglang tumigil si Sally. Naalala na naman niya ang nangyari. Napahawak siya sa kanyang labi. Mahina namang napasabi si Sally ng, Grabe,
First kiss ko pa naman yun this year. Umupo ng maayos si German at napakunot ang noo. This year? Ibig sabihin, may mas marami ka pang first kiss dati? Napa-make face naman si Sally at parang natawa sa tanong ng CEO. Uy, boss, marites ka rin ah. Anong pake mo sa first kiss ko? Napatingin naman si German sa kanya. Tila nagulat din sa tanong ni Sally. Para bang nire-review niya ang sarili niyang sinabi. Napaubo naman ang mahina si German at umiwas ng tingin. Wala. Just curious. Umismid naman si Sally at napangisi. First time mo sir no? Napatingin naman si German sa kanya, tila caught off guard. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sir Benny. Hindi naman makatingin ng diretsyo si Sir Benny kay German na tila ba natataranta. Sir, sorry. Kanina pa po ako kumakatok kaya binuksan ko na lang yung pinto. Sir, may investors po na dumating. Kailangan po kayo sa lunch. Mabilis namang tumayo si German at nakahanap ng distraction upang iwasan ang mga nakakalokong tanong ni Sally. At hayon nga, balik ito sa kanyang professional mode. I'll be there in a minute. Pagkaalis ni Sir Benny ay tumingin naman si German kay Sally. Bago tuluyang umalis si German, ay muli itong bumaling kay Sally. That's not my first time. At please, huwag mong iisipin na mauulit pa yon. Pilya naman ang naging ngiti ni Sally dahil sa narinig. Oh, don't worry boss. Hindi ko naman nagustuhan. Nagkatitigan ng dalawa. Parang naiinis naman si German sa tugon ng dalaga. Tila na inis sa sagot niya samantalang si Sally ay nagpipigil ng tawa. Good. Sambit naman ng binata bago ito lumabas ng opisinang yon. Si Sally naman ay napasandal sa kinauupuan niya. Napahawak sa kanyang dibdib at bumuntong hininga. Oh my Lord, bakit para akong kinikilig? Mahinang sambit pa nito. Hotel employee lunch. Nagpapahinga si Sally sa break time niya, pero ramdam pa rin niya ang kilig na nangyari kanina sa kanila ni German. Si Mila nakaupo sa tabi niya at sobrang curious. Pagkaraan ng tagpong iyon, naroon sa employees quarter sina Sally at Mila. Nagpapahinga dahil break time naman nila. Kanina pa nga kakaiba ang mga ngiti ni Sally at kanina pa naaalala ang nangyari kanina. Naupo naman si Mila sa tabi niya na halatang very curious. So, ano na? May something na ba sa inyo ni Boss German? Anong ganap sa usapan nyo? Sa mga ngiti mong yan, feeling ko hindi ka naman sinisante. Napalunok naman si Sally at napaiwas ng tingin. Anong something? Tigilan mo ko, Mila. Hindi ko nga maintindihan yung tao na yun, no? At syempre, hindi niya ako sesisantihin, no? Napairap naman si Mila sa kanya at pumamewang pa. Alam mo na ba ang balita ha? Ano na naman yan? Ikaw daw ang nirequest ni Sir German na dumuti sa opisina niya. Napakunot noon naman si Sally sa narinig na parang hindi naintindihan. Ano? Hindi ko gets. Unang kita mo sa kanya, crush mo na agad. Tapos nagkaroon kayo ng unforgettable moment sa basement. At ngayon, ikaw lang ang nirequest niya na maglinis sa opisina niya. Ha? Saan mo nakuha yung info na yan? Kalat na besh. Lahat ng janitress nagtataka. Bakit ikaw lang ang may special access sa Sanctuary of Cleanliness ng boss natin? Napakurap naman si Sally. Hindi niya lubos maisip kung bakit siya ang gusto ng kanilang CEO na maglinis ng office nito. Muling napakunot noo si Sally at napaisip. Baka trip lang niya kung pahirapan. Napaiwas naman ang tingin si Mila at napasipol. O baka trip ka lang niya. Sabay ngisi pa nito. Inirapan naman ni Sally ang kaibigan pero ramdam niyang namula ang kanyang mga pisngi. Gagi eh. Pero bago pa siya makapag-react ng maayos, biglang may lumapit na staff at sinabihan siya na pinapatawag siya sa opisina ng CEO.
Bigla namang kinilig si Mina sa narinig at kinurotang tagiliran ni Sally. Mahina itong bumulong sa kaibigan habang naglalakad palabas si Sally. Ay, may something talaga. I can feel it. May parang tambol naman sa dibdib si Sally at ramdam na ramdam niya ang kaba habang patungo sa opisina ng kanilang CEO. Bumuntong hininga si Sally bago kumatok sa pintuang yon ng opisina ni German. Pagkatapos ay marahan itong kumatok. Para namang inaasahan na siya ni German, kung kaya narinig na lamang niya na nagsalita ito mula sa loob ng office nito. Come in. Marahang binuksan ni Sally ang pinto at naglakad papasok dito. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Sir, pinatawag niyo raw po ako? Hindi naman siya nilingon ng kanyang CEO. Bagkus ay patuloy ito sa ginagawa pero seryoso ang boses nito. Yes, gusto kong siguraduhin na ang taong maglilinis ng opisina ko ay mapagkakatiwalaan. Napangiwi si Sally. Ano to? Background check? FBI interview? Sa isip niya. Muli siyang napahugot ng malalim na hininga at tila na-offend sa sinabi ng CEO. So sir, base sa sinabi niyo sir, so ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan yung ibang janitress? Napatigil naman sa pagtatype si German at napatitig kay Sally at malalim na tingin. Let's just say, hindi ko gusto ang maraming tao sa space ko. Napakunot noon naman si Sally at tila iniintindi ang sinabi ng CEO. O baka naman gusto mo lang akong pahirapan. Umayos naman ang upo si German. Kitang-kita na seryoso pa rin ang mukha nito, kahit na may hint of amusement sa mga mata nito. If I wanted to make your life harder, Miss Ramirez, I would have fired you after that incident sa basement. Nag-flashback kaagad kay Sally ang eksenang tumili si German at sa paghalik nito sa kanya. Napalunok siya at napailing. Pilit na tinatanggal sa isip ang kilig na nadarama nito. Napaiwas naman ang tingin si Sally at pilit na iniba ang usapan. Okay, fine. Ako na ang maglilinis dito. Pero may isang request ako. Kumunot ang noo ni German sa narinig at naghintay ng mga sasabihin ni Sally. Ano yon? Nakangisi naman na sumagot si Sally. Sir, walang halika na magaganap dito, hindi ba? Halata sa mukha ni German na hindi niya in-expect iyon. For the first time, nawala ang poker face niya. Napatigil siya. Hindi alam kung paano magre-react. Napaubo naman si German. Bahagya itong na-conscious sa narinig. Kung kaya inayos nito ang kwelyo at umiwas ng tingin. That won't happen again. Napangiti naman si Sally at umiling. Sure ka, sir? Napatingin ulit si German sa kanya. This time, parang na-challenge. Pero bago pa siya makasagot, kinuha na ni Sally ang cleaning supplies at ngumiti. Masayang naglakad si Sally at ngumiti. Sige sir, aalagaan ko ang opisina mo at ang puso mo. Nag-freeze naman si German sa sinabi ni Sally at biglang nag-sink in sa kanya ang mga sumambulat sa bibig ng dalaga. Napabulong naman sa sarili si German at napailing. What just happened? Sa mga sumunod na araw, unti-unti namang naging close ang dalawa. Nung una ay naiirita sa pagiging makulit ni Sally si German, ngunit kalaunan, para bang hinahanap-hanap na niya ang pagiging kikay nito at ang pagiging madaldal nito. Sa tuwing naroon nga ito sa opisina niya, kahit na bad day pa, nawawala ang stress niya kapag naririnig niya ang boses ni Sally. Kahit nga walang katuturan ng mga kinukwento nito, nag-e-enjoy siya sa mga sinasabi nito. Hindi niya alam pero si Sally ang nagpapagaan ng araw niya. Hanggang sa isang araw na nakakapanibago. Naroon na kanina pa si German sa office nito. Kanina pa siya napapatingin sa orasan dahil 9:00 na. Ay wala pa rin si Sally upang maglinis ng kanyang office. Sobrang tahimik.
masyadong tahimik. Nakatulala lang naman si German sa kanyang executive chair, habang hawak ang ballpen at hindi makapag-isip ng maayos. Bakit nga kaya? Dahil wala si Sally? Kanina pa siya naghihintay. Sanay na siyang may naririnig na mahinang pagkanta o kaya'y tunog ng mop sa sahig. Pero ngayon, wala. Ni anino ni Sally ay hindi niya makita. Dumating si Sir Benny, dala ang daily report. Pero bago pa ito makapagsalita, agad nang nagtanong si German. Nasaan si Miss Ramirez? Mabilis na sabi nito na halatang may pagkadismaya. Nagulat naman ang bisor at napakagatlabi. Sir, nag-absent po siya ngayon. Napakunot naman si German at hindi makapaniwala. Absent? Walang pasabi? Umiling naman si Sir Benny at halatang kinakabahan. Wala po sir, biglaan lang. Napakunot noon naman si German. Hindi iyon gawain ni Sally. Kapag may emergency, siguradong magsasabi ito. Pero bakit ngayon, ni text ay wala? Mahina naman na nagsalita si German pero matigas ang tono nito. Alamin mo kung nasaan siya. Bahagya namang napaatras si Sir Benny at hindi alam kung seryoso ba si German o di kaya'y nagbibiro lang ito. Sir, baka naman. Matalim naman siyang tinignan ni German at halatang hindi nagbibiro. Benny, now. Mariing sabi pa nito. Hindi na kumibo si Sir Benny at mabilis na lumabas ng office. Naiwan si German, nakatitig sa isang sulok. Pilit na hindi inaalala kung bakit parang wala sa ayos ang araw niya nang wala si Sally. Nang malaman ni German ang lugar kung saan nakatira si Sally, ay hindi na ito nag-aksaya ng oras. Siya na mismong nagtungo ron upang hanapin ang dalaga. Naging tagalinis ng kanyang opisina sa hotel. Hindi nga rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala niya kay Sally. Habang sumasakay sa kanyang kotse, kanina pa niya kinakausap ang kanyang sarili. Nagtataka rin siya sa kanyang sarili kung bakit niya ito ginagawa. Gayong isa lamang si Sally sa mga empleyado ng kanyang hotel. Ano bang meron sa Sally na yan? Bakit hindi siya maalis sa isipan ko? Ano bang nangyari doon sa babaeng yon? Bakit hindi siya pumasok sa opisina? Nakarating si German sa Tondo. Hindi ito katulad ng grandioso hotel. Dito ay masikip ang mga eskinita. Maraming bata ang naglalaro sa kalye. Maraming tambay sa daan. Maingay, mausok at kita ang hirap ng buhay. Dumating ang isang mamahaling sasakyan sa kalyeng iyon sa Tondo. Bumaba mula rito si German. Suot pa rin ang mamahaling suit. Kitang-kita naman ang pag-aalangan niya. Dahil nga sa pagiging clean freak nito, natatakot siya na kung anong sakit ang makuha niya sa paligid. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanya. Sino ba naman ang hindi mapapatingin? Mukhang nawala siya at napadpad sa ibang dimensyon. Hanggang sa may lumapit na isang bata kay German. Halos 12 anyos. Nakangiti naman ito pero parang curious kung bakit nagawi doon ang tulad ni German. Kuya, nawawala ka? Napaismid naman si German at halatang naiilang nakausap ang bata. Hindi, may hinahanap lang ako. Hinahanap ko si Sally Ramirez. Parang lumiwanag naman ang mukha ng bata at tila excited sa narinig. Si Ate Sally? Nandyan lang sa bahay nila. Inaalagaan si Nanay Siling. Doon yung bahay nila, oh. Sabay turo nito at saka tumakbo patungo ron. Hindi man lang nagtanong kung kilala ba ni German si Sally o hindi. Sinundan nito ni German hanggang sa isang maliit na bahay sa dulo ng eskinita. Doon ay nakita niya si Sally. Suot ang simpleng damit, nakatali ang buhok, at may hawak na maliit na towel, habang pinupunasan ng noo ng isang may edad na babae na tila may sakit. Biglang nakaramdam ng kaba si German sa loob niya. Hindi niya alam kung bakit.
Basta may kung anong tumama sa puso niya nang makita niya si Sally sa ganong sitwasyon. Walang makulit na aura nito. Wala din ang mga pilyang banat. Just pure, genuine care. Hindi niya namalaya na napako na lang siya sa kinatatayuan niya. Kaagad naman siyang napansin ni Sally nang makita siyang nakatayo sa pintuan nito. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Kumunot noo si Sally at inaaninag ng mabuti ang lalaking nasa pinto. Sir German? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba yan? Mahinang umubo naman si German at napalunok. Bakit hindi ka pumasok? Bahagya namang napaatras si Sally. At hindi naman nagtaka kung bakit iyon kaagad ang buwelta ng kanyang boss sa kanya. Pasensya na sir, hindi ko nagawang magpaalam. Matigas ang boses na sumagot si German, ngunit halata naman na may concern pa rin ito sa dalaga. At bakit hindi mo nagawang magpaalam? Tumahimik si Sally. Napatingin siya sa ina niyang may sakit. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Mahinang nagsalita si Sally at nagtapat sa tunay na nangyari. Kasi wala na yung cellphone ko. Nasa sanglaan. Kitang-kita naman ang pagkagulat ni German. Mahinang nagsalita si German ngunit hindi na kasing tigas ng tono nito kanina. Bakit mo na isangla? Napangiti ng bahagya si Sally ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Mula roon sa higaan at tanaw din mula sa pinto. Lumapit si Sally sa kanyang ina na nakahiga. Hinawakan ang kamay nito at hinaplos. Para mabili ang gamot ni Mama. Sa puntong yon, ibang-iba ang Sally na nadatna ni German. Malayong malayo sa masiyahing Sally na madalas niyang ma-encounter sa hotel. Tahimik lang si German. Hindi niya alam ang isasagot. Ito ang unang beses na nakita niya ang ibang side ni Sally. Hindi lang siya isang masayahing janitress na mahilig mang-asar. Isa rin siyang anak na handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Napabuntong hininga na lamang si German at napailing hanggang sa kinuha niya ang cellphone nito at may tinawagan. Sa pagkasagot ng kausap ay dire-diretso namang nagsalita si German at wala nang pasakalye. Magpadala ng ambulansya sa address na to. Dadalhin natin sa ospital ang pasyente. Laking gulat naman ni Sally at napatayo na lang bigla. Sir? Ano yun? Bumaling naman si German sa kanya. Seryoso ang mga tingin nito. Ano pa nga ba? Tutulungan kita. Nanlaki ang mga mata ni Sally. Hindi alam kung ano ang mararamdaman niya sa sinabi ni German sa kanya. Matutuwa ba siya o mahihiya? Hindi mo naman kailangan gawin yan, sir. I insist. Mariing sabi naman ng binata. Bumuntong hininga si Sally at pinagmasdan ng kaawa-awang ina na natutulog. Okay, sir. Kung maluwag po sa loob ninyo na tulungan kami, hindi na po ako mag-iinarte. Pero sir, hayaan niyo po na pagtrabahuhan ko ang gagawin niyong pagtulong sa amin. Promise, kahit mag-OT po ko. Umiling naman si German sa kanyang narinig. Hindi naman kita sinisingal, Sally. Bukal sa loob ko ang pagtulong. Tigilan mo na nga yung drama mo. Hindi ako sanay. Ayusin mo na ang mga gamit na kakailanganin para maidala na sa ospital ang nanay mo. Sa mga sinabing yon ni German, ramdam ni Sally ang pagpapahalaga nito sa kanya. Sa puntong iyon, tila ba mas unti-unti pang napapalagay ang loob ni Sally sa kanyang boss. Hayon nga't naroon na nang i-confine na sa ospital ang ina ni Sally na si Aling Siding. Doon pa nga sa private room dinala ang ina nito. Lahat ng medical bills ay sinagot naman ni German. Kaya naman kahit 5 duling, ay walang nilabas si Sally. Naroon nga't nakaupo si Sally sa nakahiga nitong ina at hindi pa rin makapaniwala sa mga pangyayari. Kumatok si German at nang mapansin na bahagyang nakaawang ang pinto, ay pumasok ito. Naka-casual attire na ito ngayon. Mukhang pagod pero composed pa rin. Agad namang napatayo si Sally at humarap kay German.
samantalang mahimbing pa rin ang tulog ng ina nito. Sir, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Bungad ni Sally. Gusto mong magpasalamat? Simple lang. Tugon naman ng CEO na tumingin muna sa ina nito bago bumaling sa dalaga. Ano naman? Pagtataka naman ni Sally. Huwag kang umabsent ng walang paalam. Seryosong sagot ni German at saka siya tinignan muli ng malalim. Napangiti naman si Sally. Napailing siya pero halata sa kanya ang appreciation. Kahit anong gawin niya. Si German ay si German pa rin. Seryoso, metikuloso. Pero ngayon, nakikita niya na rin ang puso nito. At para sa unang pagkakataon, iba ang naramdaman ni Sally. Hindi lang kilig, kundi totoong pasasalamat. Salamat, sir. Mahinang tugon ni Sally na ramdam ang kasiyahan. Ngumiti si German sa kanya. Ang ngiting iyon naman ang binatang tuluyang pumukaw sa puso ni Sally. Parang unti-unti na nga siyang nauhulog sa kanyang boss. Kinabukasan nagising na lamang si Aling Siding habang hawak-hawak ang kamay niya nang natutulog na si Sally. Naalimpungatan naman ng dalaga at nagising nang maramdaman nito ang pagkilos ng kanyang ina. Kaagad siyang napabalikwas at tinanong ang ina. Nay, kamusta na ang pakiramdam ninyo? Okay na ako anak. Nagising ako sa lamig ng aircon. Diyos ko, hindi ako mamamatay sa lagnat. Mamamatay naman ako sa lamig. Hayun at mukhang okay na nga ang ina ni Sally. Kaagad namang tumayo si Sally at hininaan ng aircon. Mukhang okay ka na, Naya. Oo, okay na ako. Umuwi na tayo. Ayoko sa ospital. Halika na. Dali-daling sabi ng kanyang ina na para bang mas malakas pa sa kalabaw na kumilos. Nay, magtigil ka nga. Wala pang go signal ang doktor mo kung pwede na tayong umuwi. Mahiga ka nga muna. Hoy Sally, sino yung lalaki kagabi? Yung tumulong sa akin sa ospital. Ayan na tayo na Akala ko tulog ka magdamag. Nagmamarites ka na naman. Hindi naman sa ganon. Nahihilo talaga ako kagabi kaya hindi ako makadilat. Pero dinig ko ang lahat. Grabe ka, Nay. Sabi pa ni Sally sabay napakamot na lang ng ulo. Sa puntong ito, sigurado na nga siyang magaling na ang nanay niya. Anak, umamin ka nga. May namamagitan na ba sa inyo ng boss mo? Nay! Sambulat ni Sally habang nanlalaki ang mga mata. O bakit? Wala namang masama sa sinabi ko. Nagtatanong lang naman ako. Saka, bakit namumula ka? Nay, yung bibig mo Baka mamaya may makarinig dyan sa sinabi mo. Walang namamagitan sa amin ng boss ko na takot sa ipis. Saka, paano naman ako magugustuhan nun? Napaka-clean freak nun. For sure. Kung may nabubuo mang feelings yun para sa akin, na turn off na yun nang makatungtong dun sa atin sa tundo. Napaka-judgmental mo naman. Malay mo naman. Isipin mo Siya ang CEO ng hotel na pinagtatrabahuhan mo. Ikaw, isang hamak na janitress. Pero, nag-abala pa talaga siyang puntahan ka dahil isang araw ka lang na nawala sa paningin niya. Napaisip naman si Sally sa mga tinura ng ina. Ngunit sa palagay niya ay napaka-imposible naman ng mga haka-haka ng kanyang ina. Kung kaya naman ay mabilis siyang umiling-iling at pilit inalis sa isipan ang posibilidad na totoo nga ang tinura ng kanyang ina. Hay naku, Nay, magtigil ka nga dyan. Imposible yan. Imposibleng malala talaga yan. Maya-maya naman ay pumasok ang isang nurse sa kwartong yon upang ibalita sa mag-ina na maaari nang makalabas si Aling Siding. Nang araw ding iyon ay hindi na nag-atubili si Sally na muling magbalik sa hotel. Ayaw na niyang umabsent ulit kaya naman kahit late na, ay pinilit niya pa ring pumasok. Doon naman ay parang nanibago siya sa kanyang boss. Tahimik lamang ito kahit na panay ang kwento ni Sally at pilit na nagpapatawa. Bagkus mas matagal pa itong tumitig sa kanya sa tuwing nag-uusap sila. Hindi naman dating ganito si German.
Ngunit ngayon, nahuhuli na lamang ni Sally na nakatulala sa kanya ang kanyang boss. Dahil hindi niya matiis ang pagiging awkward, nagpa siyang tanungin ito ng harapan. Naglakad palapit si Sally sa harap ng desk ni German. "Boss, may sakit ka ba? Hindi kaya nahawa ka dun sa ospital?" Bahagya namang napaangat ng tingin si German mula sa pagkakatitig nito sa laptop nito. "Ha? Ha? Hotdog? Ewan ko ba parang hindi ka na ikaw? Hindi ka na masyadong reklamador. Hindi mo na rin ako sinasabihan kapag may nalaglag akong kahit isang hibla ng buhok sa sahig." Napahinto naman si German at pinagmasdan si Sally at humahanap ng sasabihin tungkol sa observations ng dalaga. "Baka naman kasi natuto ka ng maglinis ng maayos." Napaatras naman si Sally at napangisi. Batid niya kasing hindi convincing ang tinura ng kanyang boss. "O baka naman may iniisip kang iba?" Nagkatinginan ng dalawa. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Biglang bumalik si German sa laptop niya. Halatang iniiwasan ang tanong. Hanggang sa magpanggap na lamang si German, na busy at humarap sa laptop nito. "Ang dami kong trabaho, Sally. Kung may kailangan ka, bumalik ka na lang mamaya." Napanguso naman si Sally at hindi pa rin kumbinsido. Pero nag-decide na lamang ito na itigil na muna ang pangungulit sa kanyang boss. For now. "O siya, bahala ka." Lumabas si Sally sa opisina, pero nag-iisip pa rin. Habang si German hayon at napahawak sa sentido niya. Bakit nga ba hindi siya makapag-focus? Bakit parang ang kulit ng isip niya na laging bumabalik kay Sally? Pagkalipas ng ilang araw, naging kapansin-pansin ang pagiging tuliro at minsan ay pagiging tulala ni German. Maya't maya kasing pumapasok sa isip niya ang mukha ni Sally. Nung gabi ngang iyon, ay nasa roof deck ng hotel si Sally. Mula doon ay tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod. Nagmo-moment ito madalas sa lugar na yon, lalo na kapag nai-stress siya sa trabaho. Payapa niyang pinagmamasdan ng paligid hanggang sa biglang dumating si German, na may dalang 2 tasa ng kape. Naupo sa tabi ni Sally si German, habang bumubuntong hininga. Hindi mo malaman kung kabado ba ito, o naiinis dahil nawala na naman sa paningin nito ang dalaga. Napatingin si Sally kay German, at saka kinuha ang inaalok nitong kape, habang napangiti ito sa gesture ng binata. "Wow, boss! Ang bait mo naman ngayon. Libre to?" Biro pa ng dalaga. Tumikim naman si German sa kape nito. Ngumiti ng bahagya bago sumagot kay Sally. "Oo naman. Hindi ko na isusulat at ibabawas to sa payroll mo." Biro pa nito. Natawa naman si Sally, pero napansin niyang parang may gustong sabihin si German. Hindi ito mapakali at para bang may dinadalang mabigat. Napakunot noon naman si Sally at biglang na-curious sa binata. "Boss, may problema ka ba?" Huminga ng malalim si German. Tumigil saglit bago nagsalita. Biglang nagseryoso naman si German ngunit halatang bahagyang kaba sa boses nito. "Sally, gusto kitang tanungin ng isang bagay." Napatingin naman si Sally sa binata at nag-aantay ng sasabihin nito. Ano yun?" Muling napabuntong hininga si German, pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Sally. Kung sakaling may isang lalaki na gustong ligawan ka, tatanggapin mo ba siya?" Nanlaki ang mga mata ni Sally. Parang gusto niyang matawa. Pero bigla siyang kinabahan. Ano to? Nagpaparinig ba sa kanya ang kanyang clean freak CEO? Napakunot noon naman si Sally at napangisi. "Depende. Gaano ba siya kagwapo?" Hindi naman natinag si German at halatang seryoso pa rin ang tono nito. "Enough na ba kung kamukha niya ako?" Doon natulala si Sally. Napalunok siya. Ngayon niya lang nakitang ganito kaseryoso si German. Hindi lang bilang boss,
kundi bilang isang lalaking may nararamdaman para sa kanya. Natahimik naman si Sally ngunit may halong pagkapilya pa rin ang naging tugon nito. Boss, ano to? Nagpaparamdam ka ba? Hindi na umiwas si German. Ngumiti siya ng bahagya. Pero kita sa mga mata niya ang kabuuan ng nararamdaman niya. Parang kang tumugon naman si German at wala nang paligoy-ligoy. Oo, nararamdaman mo na ba? Biglang nag-init ang pisngi ni Sally. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi niya ito inaasahan. Nang mga sandaling yon ay hindi na alintana ni Sally ang lamig sa roof deck. Ang pakiramdam niya ay napapaligiran lamang siya ng mga bituin sa kalangitan. Hindi alintana ang mga maiingay na sasakyan na dinig mula sa roof deck na yon. Napatingin si Sally kay German. Bakas ang pag-aalanga ng dalaga at may halong nerbiyos ang nararamdaman nito. Sir, seryoso ka ba? Tumingin si German sa kanya. Kitang-kita ang nangungusap nitong mga mata. Kailan ba ako hindi naging seryoso? Napatawa naman ng bahagya si Sally. Namumula pa rin ang mga pisngi nito at halatang halata na kinakabahan ng dalaga. May point ka? Sabi pa nito. Tumingin si Sally sa hawak niyang kape. Parang may pinag-iisipan ng malalim. Habang si German naman, hinihintay ang magiging sagot niya. Mahinang nagsalita si German at bakas ang tono ng boses nito na may halong kaba. Sally, kung sakali bang manligaw ang isang katulad ko sa'yo, may pag-asa ba ako? Napatingin si Sally sa kanya. Kita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang boss, na ngayon ay hindi lang basta boss sa paningin niya. Parang nagliwanag naman ang paligid sa mga ngiting iyon ni Sally. Alam niya sa puso niya na matagal na siyang may espesyal na pagtingin kay German. Ngunit hindi niya ito binibigyan ng pansin dahil ni sa hinagap ng dalaga ay hindi niya maisip na may in love ang isang katulad ni German sa katulad niya. Akala kasi ni Sally ay sa mga telenovela at mga teleserye at K-drama lang ang mga ganong eksena. Mayaman na may in love sa mahirap. Pakiwari niya kasi ay hindi naman madalas mangyari ang mga ganitong eksena sa totoong buhay. Kinuyom ni Sally ang kanyang mga daliri. Pinisil niya ito at sinigurado na hindi pa naginip ang nangyayari sa roof deck na yon. Hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng pagkurot niya sa kanyang sarili. Totoo na nga ang lahat. Hindi pantasya ang nagaganap sa roof deck. Totoo ang lahat. Totoo na nagtatapat ang Clean Freak CEO sa kanya. Hanggang sa hindi na napigil ni Sally ang isang matamis na ngiti. Hindi mo naman na kailangang manligaw. Nanlaki ang mata ni German. Kitang-kita sa mukha nito na tila naguguluhan sa pahayag ni Sally. Ha? Ano yon? Nag-aalangang tanong pa nito. Napatango naman si Sally at natawa na lamang sa reaksyon ni German. Sabi ko hindi mo na kailangang manligaw kasi... Naghihintay naman ang sasabihin pa si German. Kasi ano? Parang naiinip na tanong pa nito. Ano muna yung nararamdaman mo? Gusto kong marinig muna dyan sa mga labi mo. Sambit naman ni Sally. Gusto mong marinig? Na hindi ko na lang namalaya na mahal na pala kita? Dito naman ay parang may kuryente na gumapang sa katawan ni Sally. Halos mapatili ito sa kilig na nararamdaman ito para sa kanyang boss. Ngunit syempre, hindi naman niya ito pinahalata. Ha? Ano yun? Sabi ko, mahal kita. Ang ingay ng mga sasakyan at ng LRT. Ano yun? Ang sabi ko, mahal kita, Sally. Isang malakas na sigaw na pag-uulit naman ni German. Dito naman ay bumigay na si Sally. Binaba niya ang kape sa bench at sinampalang sarili. Sinigurado niya na hindi fairy tale ang lahat. Napakunot naman si German sa nakitang ikinilos ni Sally. Bakit mo sinasampalang sarili mo?
Sinisigurado ko lang na hindi ito panaginip. Teka, sagutin mo na yung tanong ko kanina pa. Sally, pareho ba tayo ng nararamdaman? Mahal mo rin ba ako? Oo sir, mahal din kita. Mahal din kita kahit clean freak ka. Hanggang sa bigla na lamang lumungkot ang mukha ni Sally. Pero sir, akala ko kasi hindi ka marunong magkagusto sa isang katulad ko. Napailing naman at ngumiti si German sa kanya. Nagkamali ka, kasi matagal na kitang gusto. Mas matagal pa sa iniisip mo. At saka isa pa, huwag mo na akong tawaging sir. Ano palang itatawag ko sa'yo, baby? Parang kinilig naman si German sa kanyang narinig at napatawa. Baliw ka talaga. Tawagin mo ako kung saan ka komportable. Kuya Germs? Pagbibiro pa ni Sally. Mas natawa pa nga si German sa tinura ng dalaga. Bumuntong hininga ito at nagsabing, German na lang, mas sincere. German my love? Pwede na ba yon? Muling napangiti si German at marahang lumapit kay Sally. Doon naman saksi ang mga bituin. Ay nag-cruise ang kanilang mga mata hanggang sa maramdaman na lamang nila ang unti-unti nang naglalapit ang kanilang mga muka at tuluyang natuldukan ng isang matamis na halik ang napaka-romantikong gabing iyon. At doon sa ilalim ng mga kumikinang na bituin, opisyal na naging sila. Ang masayahing janitress at ang clean freak CEO. Mahigit 1 linggo na nga matapos ang gabing iyon na naging simula ng relasyon ni na German at Sally. Ngunit mayroong isang malaking challenge sa kanilang relasyon. Paano nga ba nila i-maintain ang kanilang relasyon nang hindi nalalaman ng buong hotel? Habang nag-aayos ng mga papeles si German, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sally. Dala-dala nito ang mop niya. Napakamot na lamang ng ulo si German. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Nakasandal si German sa upuan at napatingin kay Sally. Sally, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi mo kailangang magkunwaring naglilinis sa opisina ko araw-araw. Napatigil naman si Sally sa pagmomop ng sahig at may pagkapilya pang ngumiti kay German. Excuse me, trabaho ko to. Banat pa niya. Tumayo si German mula sa pagkakaupo. Lumapit kay Sally at nakatawang nagsabi na, Sige nga, anong nililinis mo? Napatingin sa paligid si Sally at saka nag-isip ng mabilis kung ano ba ang idadahilan sa nobyo. Eto, toong nasa gilid ng mesa mo. Napailing na lamang si German. Sally, kahit isang butil ng alikabok, wala dyan. Kunwari naman ay nagtampo si Sally. Tumalima ito na akmang lalabas ng room na yon, ngunit bahagya namang nakangiti. Hay nako boss, sige alis na lang ako. Pero bago pa siya makalabas, hinila siya ni German sa braso at niyakap ng mahigpit. Tara, lunch tayo. Mahina ngunit malambing na sabi ng binata. Napangiti si Sally. Akala niya mahirap maging kasintahan ng boss niya. Pero sa totoo lang, masarap itong kasama. Noong lunch break na yon, naroon sina German at Sally sa loob ng cafeteria. Nakakubli nga ang dalawa sa likod ng malaking halaman upang hindi masyadong mahalata at mapansin ng mga empleyado. Napabulong si Sally kay German habang patingin-tingin sa paligid. German, nakakakaba naman. Nakikita tayo ng mga katrabaho ko rito. Napangiti naman si German at saka kumagat sa hawak nitong sandwich. Bakit? Bawal ba akong kumain kasama ang girlfriend ko? Napataas ng kilay si Sally at muling bumulong sa nobyo. Ano ka ba? Paano kung may makakita? Tapos kumalat sa buong hotel. Tapos pag-usapan tayo ng mga janitress, receptionist at lahat ng empleyado. Napakunot noon naman si German at bahagyang napangisi. Bakit? Nahihiya kang maging boyfriend ko? Nagulantang naman si Sally at halos mabulunan sa kinakain nitong spaghetti.
Ano ka ba? Hindi no? Napatawa ng mahina si German at tuwang-tuwa sa reaksyon ni Sally. O Eddie, anong problema? Napasimangot si Sally at bumuntong hininga. Wala naman. Nakakapanibago lang. Dati iniisip ko lang kung paano ko mapapakinis ang sahig. Ngayon iniisip ko na kung paano itatago ang relasyon natin sa buong hotel. Muling ngumisi si German saka tinukso ang dalaga. Gusto mo bang ipaalam na natin sa lahat? Tila nagpanik naman si Sally. Huwag! Pero bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, biglang lumapit si Mila at ang ibang janitress. Kunot noong ngunit sa ngiti ni Mila ay halatang may nalalaman na ito. Uy, Sally! Bakit nandito ka sa sulok na to? Kasama si Boss German. Napatigil si Sally at natulala, habang si German naman ay bigla na lamang naubo. Akmang sasagot naman sana si German. Hanggang sa bigla na lamang tinakpan ni Sally ang bibig nito. Tapos na ang lunch break, sir. Balik ka na sa office mo. Pasinghal na sabi pa ni Sally. Tinanggal ni German ang kamay ni Sally sa kanyang bibig. Pagkatapos ay inalalayan niya itong ilapag sa mesa. Tumingin siya kay Sally saka pinisilang palad nito. Sa mga tingin na yon, ay tila naman nagsasabi ito na hayaan na niyang si German ang bahala sa lahat. Bahagyang nilakasan ni German ang boses nito, kaya naman napatingin ang ilang empleyado ng hotel na naroon din sa hotel pantry. Alam ko na pinag-uusapan niyo kami ni Sally. Maraming chismis, maraming bulong-bulungan. But today, I want to clarify something para din matigil na kayong mga marites. Panimula ni German. Si Sally naman ay kanina pa kinakabahan. Hayon nga, at namumuo na sa mukha nito ang butil-butil na pawis. Yes, oo. Totoo ang mga naririnig nyo. Girlfriend ko si Sally. Taos-pusong sambit ni German, at kasunod ay bumaling ito ng tingin kay Sally. Ang mga matang iyon ay kakikitaan ng sincerity. At mahal na mahal ko siya. Halos himatayin naman ang lahat ng nakarinig sa buong pusong pagtatapat ni German ng pag-ibig nito para sa janitress. Kilig na kilig ang lahat ng naroon. Samantalang si Sally naman, kung kanina ay kinakabahan nito, ngayon ay tila napukaw lahat ng agam-agam nito at napalitan ng kasiyahan. Sa puntong ito siguradong sigurado na siya, nabusilak ang pagmamahal ni German para sa kanya. Alam niya na seryoso ito sa kanya dahil kaya nitong ipagsigawan sa lahat ang pagmamahal nito, kahit na langit at lupa pa ang pagitan nilang dalawa. Hindi pa dito natapos ang nakakagulantang na pagpapahayag ni German. Kinuha niya ang kamay ni Sally at inalalayan nitong tumayo. Hinaplos nito ang mga pisngi ng dalaga at hindi naman maintindihan ni Sally ang nararamdaman niya. Mahihiya ba siya o maiilang o maiinis? Hanggang sa dahan-dahang lumapit ang labi ni German sa mga labi ni Sally at sa kanya ito hinalikan sa gitna ng lahat. Dito naman ay hindi na napigil ng lahat ang mapatili dahil sa sobrang kilig ng eksenang yon. Nakakarami ka na ng halika? Biro naman ni Sally at saka hinampas ang braso ni German. Natawa naman si German pagkatapos ay hinila na palabas ng pantry ang kasintahan. Ilang araw matapos ang nakakalokang pagsasambulat ng pag-ibig ni German kay Sally, hayon at naroon na naman ang dalawa sa CEO's office. Ngayon nga ay mas kampante na si German. Habang naglilinis si Sally sa opisina ni German, biglang may nilabas ang binata mula sa drawer niya. Isang maliit na kahon. Nilapag ni German ang kahon na yon sa mesa at ngumiti kay Sally. Para sa'yo. Napatigil naman sa pagwawali si Sally. Ha? Ano yan? Tumayo si German. Lumapit sa dilaga at inabot ang maliit na kahon na yon. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Sally ang kahon. Isang silver necklace na may maliit na pendant ang nasa loob. Napanganga si Sally sa nakita
at halos mahulog ang dala-dala nitong walis. German, mahal to ah. Hindi ko kaya ang ganyang kamahal. Hindi maisip ni Sally kung gaano kamahal ang binigay na yon ni German. Isang diamond necklace. Nasa tansya ni Sally ay milyon ang halaga. Hindi importante kung magkano. Ang importante, bagay sa'yo. Hindi napigilan ni Sally ang mapangiti. Hindi dahil sa kwintas, kundi dahil sa effort ni German. Iba pala talagang pakiramdam ng inaalagaan. Hindi pa natapos sa necklace na yon ang sorpresa ni German para kay Sally. Nang araw namang iyon, pagbalik ni Sally sa employees' quarter. Nagulat na lamang siya nang may nakapatong ron na folder. Tinignan niya pa kung para kanino at napansin niyang nakasulat ang pangalan niya. Dali-dali niyang binuklat ang folder at doon tumambad sa kanyang isang endorsement at approval form mula sa isang sikat na university. Hala, naka-enroll ako sa San Felipe University? Paanong nangyari to? Hindi naman ako nag-e-enroll. Maya-maya naman ay biglang pumasok sa silid na yon si German. Surprise! Bulalas nito. Napalinga naman si Sally at napagtanto na si German ang may kagagawa niyon. In-enroll mo ko sa university? Ang mahal-mahal ng tuition dito ah. Napangiti naman si German. Na-mention mo last time na gusto mong makabalik sa pag-aaral at ituloy ang kurso mong business management. Kaya ayan, in-enroll na kita. Alam ko na yan ang gustong-gusto mong mangyari para sa sarili mo. Napalunok na lamang si Sally at hindi mapigil na napayakap kay German. Sobra-sobra ka na. Para ka ng sugar daddy sa ginagawa mo. Hindi ko naman hinihingi sa'yo to. Ano ka ba? Kapag nakaluwag-luwag, mag-aaral naman talaga ako eh. Hindi mo na kailangang gawin pa yan para sa akin. I am doing this for you. Gusto kong marating mo ang mga pangarap mo. Isipin mo ng sugar daddy ako. Ang mahalaga, sa kahit na anong paraan nakakatulong ako sa'yo. Nagpursige naman sa pag-aaral si Sally. Hindi naman niya hinayaang hindi siya magtrabaho sa hotel. Kaya naman kahit 4 na oras ay nagjo-duty pa rin siya. Para naman kahit papano, ay maibsan niya ang tulong na ginagawa ni German para sa kanya. Makalipas pa nga ang ilang mga panahon, ay nakapagtapos din si Sally. At dahil may tinapos na ito, at maganda rin ang credentials niya, nag-apply ito sa hotel bilang isang admin officer. Siyempre, kaagad naman siyang tinanggap ni German. Isang araw ng Sabado, planong sorpresahin ni German si Sally sa lugar nito sa Tondo. Ngunit imbes na si Sally ang magulat, ay si German pang nasurpresa sa nadatnan nito. Hayo na tinipo ni Sally ang mga batang kalye, at sa kanya binibigyan ng pagkain ng mga to. Oh, haya na. Next time, sabihin niyo sa iba na mag-attend din ng klase natin dahil may pamerienda din tayo. Sabi pa nito sa mga bata. Opo, Ate Sally. O siya, sige na. That's all for today. Next weekend ulit ah. Tuturuan ko naman kayo sa math, okay? Sige, gora na kayo at maligo na ha. Ang aasim na ninyo. Biro pa nito sa mga bata. At sabay-sabay naman na nagtakbuhan ng mga bata dala-dala ang mga pinabaong merienda ni Sally. Dito naman tuluyan pang nahulog ang puso ni German kay Sally. Hindi niya akalaing sa kabila ng pagiging pilya at palabiro nito, ay may gininto ang puso rin pala ito para sa mga bata. Marahan siyang lumapit kay Sally at laking gulat naman ng dalaga nang makita ito sa Tondo. So, ganito ka pala every weekend? Yap, ito ang happy time ko. Hindi ba delikado rito? Huwag kang matakot. Mababait ang mga tao rito. Hindi katulad ng napapanood mo sa TV. Hindi ka nila gagalawin, promise. Napabuntong hininga si German. Hindi niya akalaing ang babaeng kilala niyang janitress noon ay may ganitong klaseng mundo. Isang mundong mas mahirap, pero puno ng pagmamahal. Ano ba talaga ang pangarap mo, Sally? Gusto kong makapagpatayo ng learning center dito para sa mga batang hindi nakapag-aral
para may chance sila sa mas magandang kinabukasan. Nagulat si German. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang pangarap ni Sally. Alam mo, Sally, mas lalo kitang minahal ngayon. Mahinang sabi ni German ngunit puno ng emosyon. Nagulat si Sally sa narinig, pero bago pa siya makasagot, biglang may lumipad na ipis papunta sa kanila. Napatalon at napasigaw naman si German. Ah, Sally, tulong! Napahalakhak si Sally. Agad niyang tinapik ang ipis para lumipad palayo. Tawa naman ang tawa si Sally sa reaksyon ni German. Nanumbalik sa kanyang isipan ang unang encounter nila ng kanyang CEO. Baka gusto mong magpa-training sa mga bata rito. Sanay silang humuli ng ipis. Naiinis ngunit napapangiti naman si German. Sally, tumigil ka. Mas lalong tumawa si Sally. At sa gabing iyon, hindi niya alam na mas lalo pang nahulog ang puso ng Clean Freak CEO sa kanya. Pagdating ng Lunes, abalang-abala naman si Sally sa mga paperwork sa hotel, hanggang sa lumapit sa kanya si German, na may dalang malaking dokumento. German, ano yan? Ngumiti naman si German at pinatong sa desk ni Sally ang documents na yon. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Sally ang nakasealed na dokumento, at nagulat siya. Nasa loob nito ang isang malaking blueprint ng isang building. Isang learning center. Napanganga naman si Sally at hindi makapaniwala sa nakita. Tama ba tong naiisip ko, German? Tumango habang nakangiti naman si German. Yes, Sally. Ito na ang simula ng learning center mo. Dahil sa sobrang tuwa, hindi napigilan ni Sally ang sarili at niyakap niya ng mahigpit si German. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Hinawakan naman ni German ang mukha ni Sally at tinignan nito ang mga mata ng dalaga. Ang kaligayahan mo, Sally, ay ang kaligayahan ko rin. Tumingin si Sally kay German at doon niya na-realize. Ito na. Siya na talaga ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, nag-aya si German na mag-dinner sa rooftop ng hotel. Kanina pa naman kunot ang noo ni Sally at nagdududa. German, bakit mo naman akong niyayang kumain dito? Pinagmasdan ni Sally ang magandang setup sa roof deck na yon. May isang table sa gitna, habang napapaligiran ng napakaraming roses ang paligid. Sa gitna ng table ay may candlelights pa nga. At ang itaas nito ay napapaligiran ng fairy lights. Napakaromantiko ng paligid. Kung kaya naman mas lalo pang nagtaka si Sally. Nakangiti si German na humarap sa kanya, hanggang sa kinuha nito ang isang maliit na kahon sa bulsa nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto lang kitang tanungin ng isang bagay. Biglang lumuhod si German sa harapan ni Sally. Napanganga ang dalaga. Gulat na gulat naman si Sally at bahagyang napaatras. German! Sally, alam kong marami ka pang gustong gawin sa buhay. Alam kong gusto mong maabot ang mga pangarap mo. Pero gusto kong makasama ka habang inaabot mo ang mga bagay na yon. Binuksan ni German ang kahon. Isang eleganteng singsing na may maliit na diamante ang nasa loob. Sally, will you marry me? Hindi agad nakasagot si Sally. Nanlalamig ang kamay niya. Hindi dahil hindi niya gusto, kundi dahil hindi niya inaasahan. Yes, German. Yes, I will marry you. Dala ng labis na kaligayahan, ay siniil ng halik ni German ang dalaga. I love you, Sally. I love you more, German. Ilang buwan pa ang lumipas, ay naganap na nga ang engrandeng kasal ng dalawa. Sa isang engrandeng ballroom, nagaganap ang kasal ni Sally at German. Puno ng tao ang venue, kasama ang pamilya ni Sally, mga batang natulungan niya, at lahat ng empleyado sa hotel. Habang naglalakad si Sally papunta kay German, nangingilid ang luha niya. Hindi niya akalain na ang dating clean freak na boss niya, ang magiging asawa niya.
Mataimtim na sinabi ni German ang pledge nito sa dalaga. Halos maiyak pa ito dahil sa wakas ay natagpuan niya ang babaeng mamahalin niya ng buong puso. Sally, noon takot akong marumihan, takot ako sa gulo. Pero dumating ka at tinuruan mo kong mahalin ang mundong hindi perpekto. At tinuruan kitang humarap sa ipis. Pagbibiro naman ni Sally. Natawa ang mga bisita pati na rin si German. Oo, at higit sa lahat, tinuruan mo kong magmahal ng walang takot. Banat naman ang binata. Doon ay nagpalitan sila ng singsing. At sa huli, sa harap ng lahat. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. At mula sa simbahang yon, sa gitna ng halakhakan, iyakan at saya, hinagka ni German ang mga labi ni Sally. Tanda ng bagong buhay na haharapin nilang dalawa. Bagong simula, bagong buhay. At syempre, wala nang makakapigil sa love story ng isang dating janitress at ng kanyang clean freak CEO. Hindi kailanman hadlang ang trabaho o posisyon mo sa lipunan upang maging inspirasyon. Hindi hadlang ang katayuan mo sa buhay upang magmahal at mahalin. Dahil isa lang naman ang susi upang matagpuan ng tunay na pag-ibig. Ang iyong busilak na puso. Sa kwentong ito, isang ipis nga ang naging tulay upang magtagpo ang dalawang pusong magkaiba man ang mundo. Ngunit sa huli ay pareho ang tinitibok ng puso. Iyon ay ang walang hanggang wakas na pag-ibig nila sa isa't isa. Ang buhay nga naman, hindi natin malalaman kung sino ba ang taong itinadhana sa atin. At ilan sa atin ay sumuko na at hindi na naniniwala sa forever. Hindi naniniwala sa fairy tale. Bakit hindi mo subukang ipikitang iyong mga mata at mangarap? Wala namang mawawala kung mangangarap ka ng isang mala fairy tale na love story. Malay mo, ang kwento mo na ang susunod na itatakda ng tadhana. Sabi nga sa Proverbs 22:2, Rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming mga kwento. Abangan pa ang mga susunod na kwentong ibabahagi namin sa inyo. Nagmamahal, Inday Series. Wakas.